Usap-usapan ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency ang naging performance ng Pi Network matapos po nitong ma-launch ang mainnet, kanyang mainnet nitong February 20, 2025. Kahapon po yan at talagang inabangan po natin yan kahapon. Maraming mga pioneers o mga unang nagmina ng Picoin ang matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Ngunit tila hindi po ito umabot sa inaasahang tagumpay. Sa halip ay naging malamya ang trading activity at bumagsak pa ang presyo ng Pinecoin ng halos 46%. Pero bakit nga ba ganito ang nangyari? May pag-asa pa bang lumakas ito sa hinaharap? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba tinawag na disappointing ang trading ng Pi Network? Ayon po sa cryptocurrency analyst na si Ginoong Kim Wong, ang launching po ng Pi Network mainnet ay hindi nagdala ng sapat na paggalaw sa market. Sa madaling salita ay mas marami ang nagbebenta ng kanilang Pi coins kaysa sa mga bumibili. Napansin din niya na walang malaking capital na pumapasok sa Pi Network, dahilan kung bakit mahina ang demand at trading volume nito. Sa kasalukuyang datos, ang pinakamataas na trading volume na naitala ay nasa 1,000 Pi lamang, habang ang average ay ilang daang Pi lang ang kada transaction. Dagdag pa ni Ginoong Wong, bagamat marami pong pioneers ang nagbebenta, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang Pi Network. Anya, maring tumaas ang presyo sa oras na maubos na ang supply mula sa mga nagbebenta at magsimulang pumasok ang mga malalaking investors na may dalang malaking kapital. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng Pi Network community? Yan, ang reaksyon po ng Pi Network community ay halo-halo. May ilan na natuwa pa rin dahil sa wakas ay opisyal ng na-launch ang mainnet, pero marami rin ang nadismaya sa sobrang baba ng listing price nito. Isa pang user na nagngangalang Dr. Picoin ang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa social media. Ayon sa kanya ay hindi daw patas na kahit sinong bagong trader ay maaaring makakuha ng 3,000 na Picoins sa halagang $3,000 sa isang centralized exchange. Anya ay parang nasayang lang ang oras ng mga naunang minero na naghintay ng maraming taon para sa launching na ito. May mga pioneers din na nagsasabing hindi patas ang distribution ng token. May isang user na nagbanggit na ang mga founders ay may nakalaang 20 billion Pi coins para sa kanilang sarili, na tila nagpapakita na sila ang tunay na makikinabang dito. Ito po ang nagdulot ng mas maraming tanong tungkol sa transparency at patas na distribution ng mga token. Ngayon ay bakit nga ba bumagsak ang presyo ng Picoin? Ayan, ang presyo po ng Picoin ay bumagsak ng halos 46% sa loob ng isang araw matapos po ang kanyang mainnet launch. Mula po sa listing price na $2, bumaba po ito sa 0.68. Samantala, ang iba pang smart contract platform cryptocurrencies ay tumaas pa ng 1.30% sa parehong panahon. Ibig sabihin ay talagang underperforming ang Picoin kumpara sa ibang altcoins. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ay ang mataas na supply at mababang demand. Marami pong pioneers ang agad na nagbenta ng kanilang Picoins upang makakuha ng instant na kita. Ngunit kakaunti lang ang aktwal na bumili. Dahil dito ay bumaba po ang presyo at maraming traders ang nawalan ng tiwala sa project. Ngayon ay may pag-asa pa bang lumakas ang Pi Network sa hinaharap? Ayon po kay Ginoong Kim Wong, bagamat mahina ang unang trading activity ng Pi Network, hindi po ito nangangahulugang tapos na ang laban. Ayon sa kanya, may potensyal pa rin ang project kung makakahanap ito ng sapat na suporta mula sa malalaking investors. Kapag dumating po ang panahon na mas marami ng malalaking kapital ang papasok, maaaring magbago po ang sitwasyon at muling tumaas ang presyo ni Picoin. Isa pa, mahalaga ring tandaan na nasa simula pa lamang ang Pi Network sa pagiging isang ganap na cryptocurrency. Ang technology nito ay may kakayahang lumago, lalo na kung makakahanap ito ng mas maraming use cases o totoong gamit sa totoong mundo. Ang scalability at saka real-world application nito ay ilan sa mga puntos na maaari pong makatulong sa paglakas nito sa hinaharap.
At ayan, ano naman ang maring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga may interest kay Picoin. Ayan, para sa atin, na matagal na pong naghihintay sa Pi Network, maaring nakakadismaya ang mababang presyo nito ngayon. Marami ang umasa na magiging mataas ang halaga ng Picoin matapos po ang mainnet launch. Ngunit hindi ito nangyari. Kung isa ka pong trader o investor, mahalaga pong pag-aralan ang market trends bago po magdesisyong magbenta or mag-hold ng iyong Picoins. Para sa mga hindi pa nagbebenta, maring maghintay pa upang makita kung tatas ang presyo sa hinaharap. Ngunit para po sa mga nagbebenta na, mahalaga pong magplano kung paano po epektibong ipapalit ang Picoins sa mas stable na assets upang hindi po tuluyang malugi. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Bagamat hindi ganun katingkad ang pagsisimula ng Pi Network sa market, hindi pa rin ito nangangahulugang isang failure na project. Tulad ng ibang cryptocurrencies, dumaraan ito sa normal na pagsubok ng supply at demand. Ang tanong na lang ay kung paano po ito mapapangasiwaan ng PiCore team sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin ng mga traders at investors ay ang manatiling updated sa mga balita tungkol po sa Pi Network at huwag pong magmadali sa pagdidesisyon. Tandaan, ang cryptocurrency market ay volatile at maaari pong magbago ang sitwasyon kahit anumang oras. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.